Ang kwentong ito ay karanasan ng mag-ama na si Pilo at Carpio. Sa isang baryo kung saan palaging may sabong. Sa isang lugar namuhay sina Pilo at Carpio. Pareho silang mahilig sa sabong, pamana ng kanilang pamilya. Ang pag-aalaga sa mga manok panabong. Bata pa lamang si Carpio ay palagi na rin itong sumasama sa kanyang ama sa mga tari-tari o tigbakay. Natutunan na rin pumusta nitong si Carpio at mag-alaga ng mga manok panabong. Binabasa din niya ang mga palo ng mga manok sa sabungan kung ano ang tamang breed na ilalahi nito. Sila na lamang dalawa ang natira ng kanyang pamilya. Bata pa lamang itong si Carpio nung namatay ang kanyang ina. Sa piling ng kanyang ama ito lumaki at nakahiligan din ng mga lalaki sa kanilang pamilya ang pagsasabong. Si Tatay Pilo ang kinikilalang bantog na sabongero sa baryo pagdating sa manok. Marami na siyang naipanalong laban at humahanga sa kanya ang kanyang mga kalaban sa sabungan. Si Carpio naman ay sumusunod sa yapak ng kanyang ama, puno ng pangarap na sana balang araw ay magiging kasing galing niya ito. Ngunit dumating ang pagkakataon na sunod-sunod ang pagkatalo at kamalasan. Kahit anong galing ng kanilang mga manok, tila ba hindi sila pinapalad sa mga laban. Sa bawat talo nila, unti-unting naubos ang mga panalo nila sa mga nagdaang mga laban. Hindi tulad ng dati ang kanilang sayang nararamdaman. Tuwing pumupunta sila sa mga tari-tari o sabungan, nagdadalawang isip na sila at nangangamba. Habang patuloy silang hinihila ng mga patalo, napatanong itong si Pilo sa kanyang sarili na hanggang saan sila manatili sa ganong pamumuhay. May pag-asa pa ba silang makabawi? O panahon na bang magbago ng landas? At dito ang pinakamalaking laban nila, hindi sa ruweda dahil kundi sa tunay ng hamon ng buhay. Matapos ang mga sunod-sunod na talo, isang gabi nag-usap-usap ng masinsinan ang dalawa habang nakaharap sa lampara. Napakatahimik ng paligid noon. Tanging tinig ng mga kuliglig at kulisap lamang ang kanilang naririnig. Malalim ang buntong hininga ni Carpio bago ito nagsalita. "Tay, hindi ko na tanggap ito. Parang hindi na tayo dinadalaw ng swerte. Noon, tayo ang kinatatakutan sa sabungan. Ngayon, tayo naman ang mga talunan." Nakasimangot na wika dito ni Carpio. Napailing naman si Tatay Pilo at hindi nakasagot. Tila ba tinimbang ang bigat ng sitwasyon. "Ganyan talaga ang buhay, anak. Minsan panalo, minsan naman talo. Pero iba na ang nangyayaring ito sa atin. Hindi na natural." Sagot naman ni Tatay Pilo. Napaisip naman itong si Carpio. Sa tagal nilang pagsasabong, ngayon lang sila nakaranas na sunod-sunod na kamalasan. Kaya nag-isip sila ng paraan. Kailangan nilang malaman kung bakit nananalo si Temyo, ang kilalang veterano sa sabungan, na halos hindi pa natatalo ng mga nagdaang buwan. "Tay, ano kaya kung pagmanmanan natin si Temyo? Baka may ginawa itong kakaiba. Hindi kaya may daya siya?" Wika ni Carpio sa kanyang ama.
na may pagdududa sa kanyang tinig. Hindi malabong may mangyayaring hindi maganda. Matagal ko nang napapansin. Hindi ko lang binibigyan ng halaga. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, anak, mag-iingat tayo. Maraming tao sa sabungan ang hindi mapagkakatiwalaan. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, ay napatanong itong si Carpio. Simula noon ay nagbago ang kilos ng kanyang anak sa sabungan. Hindi na lang siya tumitingin sa mga laban. Nagmamasid siya sa kilos ni Temyo kung papaano ito pumusta. Ang mga taong nakapaligid dito, hindi nga naglaon ay may napapansin siyang kakaiba. Sa ilang araw na pagmanman ni Carpio kay Temyo, may isang bagay siyang napansin. Hindi kailanman tumungo si Temyo sa sabungan ng mag-isa lang. Lagi itong may kasamang matandang lalaki na nakasuot ng lumang sombrero at mga kupas na damit. Hindi ito lumalapit sa ruweda at mas lalong hindi ito pumusta. Subalit palaging naroon sa tuwing may laban si Temyo, ang matanda. Maigi naman itong sinuri ni Carpio sa bawat laban ni Temyo. Tila ba may inuusal yung matandang kasama nito. Nakatitig lang ito sa ruweda, subalit may binubulong. Habang naglalaban ang mga manok, napapansin din niya na halos laban nitong si Temyo ay puro panalo. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban nilang manok, ay nangyayaring talo ang kalaban. Tay, napapansin mo rin ba yung matandang palaging kasama ni Temyo? Tanong ni Carpio, isang gabi habang inaayos nila ang kanilang mga kulungan. Oo, Carpio. Matagal ko nang napapansin yon. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga ang papel niya sa tuwing may laban si Temyo. Tugon dito ng ama niya. Nagkatinginan ang mag-ama. Hindi lang ito basta-basta pagkakataon lang. May kakaibang talagang nangyayari. Isang araw bago magsimula ang laban ni Temyo, nagpasya si Carpio na lumapit ng bahagya sa matanda. Nagkubli siya noon sa isang kahoy malapit sa tinatayuan nito. Doon na malinaw na niyang naririnig ang mahihinang bulong nito, ang kasama ni Temyo. Sa ngalan ng mga gabay, bigyan mo ng kunat sa katawan ng manok ko. Ibigay mo sa amin ang tagumpay. Nagulat naman itong si Carpio dahil hindi ito ordinaryong panalangin. Animoy may misteryosong tinig na lumabas sa bibig ng matanda. Agad namang lumapit si Carpio sa kanyang ama na nakatayo sa gilid ng sabungan. Tay, narinig ko ang binubulong ng matanda. Hinihiling niyang manalo sa laban ni Temyo. Tapos, may sinasambit siyang mga gabay raw. Hindi kaya may agimat sila? Seryosong wika naman dito ni Carpio. Kung totoo yan, delikado yan, Carpio. Pero hindi sapat na hinala lang. Kailangan natin ng pruweba. Wika naman ni Tatay Pilo. Sa puntong yon ay napaisip si Carpio. Kailangan niyang mahuli ang matanda sa akto. At ang susunod na laban ni Temyo ang magiging pagkakataon niya para malaman ang buong katotohanan, ang tunay na patunay. Ang papel ng matanda kay Temyo, kung may lihim nga bang nangyari ang sunod-sunod na panalo ni Temyo, at kung papaano ito mabubunyag ni Carpio.
Matapos marinig ang natuklasan niya, agad naman siyang pinigilan ni Pilo. "Anak, hindi natin ito pwedeng salubungin ng walang paghahanda. Kung totoong may alam sa dasal sa sugal ang matandang yon, kailangan nating malaman kung paano ito labanan." Paliwanag naman dito ng ama niya. Dahil dito, nagpunta sila sa taong kakilala ni Pilo, ang albularyong si Ruhing, na nakatira sa kabilang baryo. Pagdating nila sa kubo ng albularyo, sinasalubong sila nito ng malalim na pagtitig. Tila ba alam nito ang dahilan ng kanilang pagdating bago pa man sila magpakonsulta. Matapos mapaliwanag ni Pilo ang tungkol sa matandang kasama ni Temyong, saglit na nag-isip itong matanda ng albularyo. Nagbuntong hininga ito at marahan itong nagsalita ng, Hindi na yan bago sa akin. May ilang tao nang gumamit ng mga orasyon upang magtagumpay sa sugal. Ginagamit nila ang dasal upang palakasin ang kanilang kumpiyansa at palakasin ang kanilang panig. sabi naman ng albularyo. Ibig sabihin, kaya palaging nananalo si Temyong dahil sa mga dasal ng matandang yon? Gulat na sagot ni Carpio. Ganun na nga. May ganong paniniwala ang mga matatanda noon na maaring mapaglaruan ang enerhiya ng mga dasal at orasyon. Kapag ginamit sa sugal, maaring hindi maging patas ang laban. Dagdag na paliwanag dito ng albularyo. Nagtitigan sina Carpio at Pilo dahil alam nila ang kinilang hinala. Ngunit ang sumunod na sinabi ng albularyo ang nagbigay sa kanila ng matinding kaba. Ang wika nito ng, Madali lang naman kontrahin ang orasyon pero may kakaibat itong panganib. Kung matutuklasan ng kalaban na may humahadlang sa kanyang kapangyarihan, hindi ito magdadalawang isip na gubante. At hindi lang ito ginagamit sa sugal. Nauuwi din ito sa tunay na labanan. Dagdag na pagwika ng albularyo. Tahimik namang nagsalita noon si Pilo sa kanyang anak ng, kung gagawin natin ito, dapat handa tayo sa maaring mangyari. Sagot nito. Subalit porsigido naman itong si Carpio na kontrahin ito. Tay, matagal na tayong bumagsak dahil sa pandarayang pangyayari. Hindi ito patas. Kung may paraan para mapatigil si Temyong at nang matandang yon gagawin ko. Wika naman dito ni Carpio. Humugot ng isang malalim na paghinga itong albularyo bago pa man ito tumayo. Kinuha nito ang lumang baol at may kinuha na isang maliit na buti na merong langis at isang itim na tela na merong nakaukit na makalumang simbolo. Kung gusto niyong malabanan si Temyong, ipahid niyo ito sa paa ng iyong manok bago ang laban. Ngunit pagatandaan niyo, kapag makita ng matanda na hindi umepekto ang kanyang orasyon, maghanap ito ng dahilan. At kapag nalaman niya na mayroong pumipigil sa kanya, ay baka hindi lang sa sabungan mauwi ang labanan na ito. Mariing babala dito ng albularyo. Handa na nga ba silang dalawa sa malaking laban na kanilang susuungin? Pagka-uwi nila galing sa bahay ng albularyong si Ruhing, tahimik lang sila Tatay Pilo at Carpio. Magamat may solusyon na sa kanilang problema, may kaakibat itong panganib. Alam nilang hindi basta-basta ang kalabang kanilang kakaharapin.
Hindi lang ito tungkol sa sabong, kundi sa isang bagay na hindi lubos na maunawaan. Habang nakatambay sa kanilang bahay, naupo itong si Carpio sa kanilang bangko habang nakatanaw sa natitira nilang manok. Halos maubos na ang kanilang mga panabong dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Kahit anong gawin nila, tila ba hindi nila kayang makabawi. Tay, tama bang pabayaan na lang natin ang mga nangyayari? Pero natatakot din ako sa maaaring mangyari kapag kontrahin natin ang mga lihim na aral nila. Wika dito ni Carpio, na halatang nag-alinlangan sa kanyang mga sinabi. Ang usal, anak, hindi lang tungkol sa talo. Minsan kailangan mong gumawa ng paraan kung hindi patas ang laban. Hindi ibig sabihin na kailangan nating makipagsabayan sa kanila nang hindi kaya. Pero paano na tayo? Makakabawi pa ba tayo? Ngayong halos wala na tayong tandang. Hindi naman natin pwedeng basta na lang talikuran ang pagsasabong natin. Ito na ang buhay natin mula pa noon eh. Inis na wika dito ni Carpio. Dito na napaisip itong si Pelo. Alam niyang hindi biro ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa halip na gumamit ng orasyon para lumaban, naisip niyang baka may ibang paraan upang maibalik ang kanilang pagpapanalo. Hindi kailangang makipag-away, isang ideya namang naisip ng kanyang anak. Tay, paano kung hindi lang tayo pumusta sa laban? Paano kung palalakasin natin ang mga sarili nating manok? Hindi sa daya kundi sa tunay na pagsasanay. Tama yan, anak. Yan ang tunay na laban. Kung gusto nating bumawi ay kailangan nating magpakatatag. Palakasan natin ang ating mga manok at pag-aralan ng matindi ang galaw ng kalaban. At bumalik tayo sa sabungan na may bagong abilidad. Tugon dito ni Pilo sa kanyang anak. Magmula noon hindi na muna sila sumali sa mga sabong. Sa halip ay ginugol nila ang kanilang oras sa pagpili sa mga bagong tandang. Pinag-aralan nila ng tama ang mga timpla, mas epektibong pagsasanay at mga taktika sa laban. Hindi sila babalik sa sabungan hanggat hindi nila alam na kaya nilang lumaban ng patas. Dumaan ang mga linggo ay naging handa na sila. Ngunit may isang tanong pa rin ang naiwan sa kanilang dalawa. Handa na ba rin si Temyong at ang kasama nitong matanda sa kanilang pagbabalik? 2 buwan na nilang inihanda ang kanilang tandang. Pinili nila ang pinakamalakas at pinakamatibay sa laban ng manok. Sa bawat araw na pagsanay ay meron silang natutunan. Hanggang sa pagbabalik ng ating lingkod at sa pagpapatuloy ng ating kwento, abangan nyo ang Part 2. Maraming salamat, ang Pinundong Baryo. So mga kapinundong baryo, may bagong kwento tayong abangan. Mahaba-haba to, mga Part 5 ata. Pero malalaman natin kung ano ang talent nitong dalawa. Kung sasabak ba sila sa mga lihim na aral o lalaban sila ng patas sa kapwa nila sa bungero. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga sabungero.